Dakila ang iyong katapatan, maging mo'y walang hanggan. Dakila taon yun, habang panahon, katapan mo, matibay na sa Kailan po ito ngayon? Purihin natin ang Panginoon. Taas natin ating mga kamay sa Kanya. Hallelujah. Awitin natin ang awit na Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. I need you. Come Holy Spirit. Awitin natin ito. Come Holy Spirit, I pray. Awitin natin sa ating Panginoon na ating buong puso. Come in thy strength and thy power. Lord, come in thine own special way. Minsan pa, O come, Holy Spirit, I need you. We need you, Lord, this morning. Hallelujah. Come, Holy Spirit, I pray. Yes, Lord, oh God. Oh, come with thy strength and thy power. Oh, Lord, come with thine own special way. Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 we worship you, Lord. We praise you, Lord, oh God, hallelujah. We welcome you, Lord, in the midst of the bride of the Lord Jesus Christ. In our hearts, Lord, we welcome you. In our body, spirit, and soul, oh God. You are the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus, in our midst. You are our Savior, Healer, Redeemer, Baptizer, the all in all, O God, the Father, the Son, and the Holy Ghost, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. We invite your presence, Lord. Nawa ikaw ang makita, madama at marinig ng iyong mga anak, ng iyong munting iglesia, ng iyong nobya sa dakong ito ng Siargao, Panginoon. O God, at mangusap ka sa iyong mga anak. Open their eyes, their mind, their understanding, Lord, to the word of truth. Let the Spirit of truth, the Spirit of wisdom and revelation, Father, take the preeminence among us, Lord, this morning. Bless this little church. Bless the pastor and his family, O God. Bless the little congregation, the little flock. Bless thy word. Bless thy little servant too, Father. For in the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Habang tayo nakatayo, ating buksan ang ating mga banal na aklat. Amen. Lahat po ba ay masaya ngayong umaga? Amen. Praise the Lord. Isang kagalakan na muli kayong makapiling sa presensya ng ating Panginoon. Last year nandito kami. Sino po yung last year nandito? Praise the Lord. Amen. Praise God. Salamat at nagpapatuloy kayo sa ating Panginoon. Amen.
Ako'y natutuwa na kayo ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon at hindi sayang ang inyong paglilingkod. Isa sa mga araw na ito ay darating na ang ating pinakaantay, ang ating Panginoong Hesus. At kailangan tayo ay nakahanda. Amen? Kung sayang di kayo nakadalo lahat doon sa fellowship kahapon. Amen? At ang Diyos ay nangusap tungkol sa preparation sa rapture. Amen? Kung paano tayo maghanda. Paano tayo magbantay sa pagdating ng Panginoon para di tayo maiwan. Tayo ay makasama. So tayo babasa Genesis 1 verse 26 to 27. At kung may Bisaya, basahin ko muna sa English and then sa Bisaya, no? Genesis 1:26 to 27. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air," amen, "and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." Verse 27. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, mga kapatid, no? At nais nating pakinggan yan at basahin sa English or Tagalog, no? Bisaya pala, sorry. Okay. Bisaya, so. Yes, Bisaya. Kunya mingon na usab ang Dios buhaton nato ang tao sama sa atong bagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mga mananap. 7. Gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babae sama sa iyang dagway. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen. So, maaari na tayo makaupo. Amen. Puri ng Diyos. So, napakabuti ng ating Panginoon na kami ay muling nakabalik. Tama. Dito sa Surigao. At pauwi na kami dapat. Amen. Ng Summer Leyte. Pero tumawag si Pastor Pablo at saka si Pastor Juniper kung pwede daw ay mamasyal at dumalaw sa inyo. So, pinagbigyan naman tayo ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. So, isang kagalakan na makarating at makita ang inyong, amen, munting church na merong improvement. Amen? Ay, malaki na ang pagbabago. Amen? At kung ako'y natutuwa, siyempre mas lalong natutuwa kayo. Amen? At paganda ng paganda ang bahay ng ating Panginoon. Praise God. So tulong-tulong tayo kung paano natin amen, ayusin at pagandahin ang bahay ng ating Panginoon dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen? At kung gusto natin magsuot ng maayos na damit at maayos na sapatos, siyempre gusto rin natin maayos ang bahay ng ating Panginoon. Amen? At ang mga anak ng Diyos, siyempre, ay mapagmalasakit, no? Sa bahay ng ating Panginoon. Kung yung ating bahay nga ay ating inaayos, nire-repair, di ba? Gusto natin yung ating bahay ay nai-improve, tama?
Hanggang sa gumanda ng gumanda yung bahay natin. Hanggang sa maging tiles na yung flooring. Amen? At pati ating mga CR, inaayos natin, di ba? Inaayos natin, pinapaganda natin, pati bed natin, pinapaganda natin, kortina, lahat, di ba? Gusto natin gumanda. At hindi lang yung ating bahay, pati ating mga itsura minsan, pinapaganda rin natin. Tama? Di ba? Sinusuklayan natin, binibilhan natin ng shampoo, bumibili tayo ng mga Kojic, pampaputit, pampakinis, kung ano-ano. Di ba? Laging gusto natin mapaganda ang ating sarili, pati pagkain natin, gusto natin pasarap ng pasarap. Tama? Pati mga iniinom natin. Gusto natin kasi maging masaya. Ganon din sa spiritual. Amen? Ang bahay ng Panginoon ay kailangan din nating kailangan din natin itong mga kapatid, pinapaganda. Hindi natin hinahayaan ang bahay ng Panginoon. Kaya nagko-contribute tayo, tama? Nag-offering. Amen? At siyempre, nagta-tithes kasi hindi naman pwedeng hindi tayo mag-tithes dahil ang pastor walang kakainin pag hindi tayo nag-tithes. At ang sabi ng Bible, bring all your tithes into the storehouse. Ayaw naman natin hayaan ang ating pastor mamalimos. At hindi kalooban ng Diyos yun. O kaya mag-solicit ng pera kay mayor, kay governor, o kung saan-saan para lang may maisaing. Kasi ang sabi ng prophet, ang God's will, ang pastor yan, ay pakakainin sa pamamagitan ng tithes ng mga tao. At ang offering, para sa pagpapaayos at pagpapaganda sa bahay ng ating Panginoon. Amen? So wag nating hayaan ang pastor natin ay kung sino-sino ang wini-welcome, tinatanggap na grupo at aral dahil sa nag-aalok ng marami nag-aalok ng suporta, basta tanggapin mo yung doktrina ng two lords, two gods, kung ano-ano, 14 seals, marami niyan na umiikot sa buong Pilipinas ng mga preacher na mali ang mga aral pero may ino-offer na pera para yung pastor patanggapin. At marami na biktima na ganyan ng mga simbahan. No? Napaganda yung simbahan kasi tumanggap ng maling aral. Kasi karamihan ng mga maling aral, mayroon pong suporta yan. Kaya maraming natutuksong pastor na kahit mali yung grupo, mali yung aral, sasama. Pero hindi hahayaan ng Diyos ang inyong pastor maging gano'n. Amen? Naniniwala ko na ang inyong pastor ay lingkod ng Panginoon. At siya ay nagmamahal sa katotohanan. At hindi nyo rin hahayaan mga membro na ang inyong pastor ay matempt na sumama sa mga grupo ng maling aral para lang sa suporta. Amen? So ang membro ang unang instrumento ng Panginoon para para ang pastor ay mabuhay sa biyaya ng ating Panginoon. He that preach the gospel shall live by the gospel. Diba? Ang nangangaral sa ebanghelyo ay sa ebanghelyo mabubuhay. So maging tapat kayo sa pagta-tithes kasi hindi kayo makapasok sa langit kung hindi kayo nagta-tithes. So kahit na magsimba kayo linggo-linggo, mag-prayer meeting kayo ng Miyerkules, kung ninanakawan natin ang Panginoon, hindi tayo makakapasok sa karin. Walang magnanakaw na makapasok sa karin ng ating Panginoon. Amen? So kailangan nyo ipag-pray yan na makita nyo ang revelation dyan na yan ay utos ng Panginoon. Amen? At yan ang kalooban ng Diyos sa paglilingkod natin sa Kanya. Amen? So ngayong umaga ay sa hindi pagpapakatagal ay nais kong mag-message ng mensahe na pinamagatang What was Adam and Eve condition before the fall? Ano ang kalagayan ni Adan at ni Eva bago sila nagkasala o nahulog sa kasalanan? Amen? Naka-ready na po ba tayo? Makinig lahat? Praise God. Amen? At nawa, buksan ng Diyos ang inyong isip at puso at pumasok sa inyo sa umagang ito ang dalisay na kapahayagan galing sa Holy Spirit at turuan niya tayo. Amen? Ng kanyang mga salita. At ng mga lihim niyang salita
at mga hiwaga niyang salita sa banal na aklat. Amen? Na hindi nakukuha sa seminaryo, hindi nakukuha sa pag-aaral sa Bible School, kundi galing ito sa Diyos, sa Holy Spirit, na ibinibigay sa kanyang mga tunay na lingkod at sa kanyang mga anak na uhaw sa salita ng Diyos. Amen? Praise the Lord. So dito sa Genesis 1:26 mga kapatid, no? Ay sinabi nga ng ating Panginoon, let us make man in our image. Amen? After our likeness. Alam nyo ba na itong verse na ito ang pinakapaborito ng mga Trinitarian? Kasi let us make man. Yun daw us ay plural. At yun daw our ay plural form. At yung us and our ay tumutukoy sa tatlong persona daw. Pero wala naman nabasa ang tatlong persona dyan. Tama? Ang nabasa lang dyan, mga kapatid, ay let us and our. Lang, itong mga Trinitarian, pag nag-interpret, dinadagdagan. Dahil sabi nila, Brad, ang salitang us, no, ay tumutukoy sa plural form. Kaya sabi niya, ang tinutukoy dyan ay tatlong persona. Pero wala naman nakasulat na tatlong persona doon. Tama? Pag tinanong mo rin ang mga Jehovah Witness at ang mga dating daan, Brad, ang tinutukoy dyan sa let us ay ang ama at ang anak. Dalawang persona. Tama? Yan ang sinasabi ng mga nag-i-interpret ng scripture. Pag tinanong mo naman ang mga oneness, ang sabi ng mga oneness, Brad, ang tinutukoy dyan sa let us ay mga anghel. Mga anghel ang kasama ng Diyos sa paglikha ng tao. So tingnan nyo, magkakaiba na, no? Doon pa lang sa salitang us at our ay iba-ibang interpretasyon na ang ibinibigay ng mga tao. Tama? Kahit wala namang nakasulat doon na tatlong persona, wala namang nakasulat doon na dalawang persona, wala ding nakasulat doon na anghel, inilalagyan ng tao ng interpretasyon ng salita ng Diyos. Tama? Amen. Ganyan ang problema nating malaki ngayon sa Bible. Kasi nagdadagdag ang tao sa nakasulat. Kaya dahil sa pagdadagdag ng tao sa nakasulat, nagugulo ngayon ang isip ng tao. Kaya yung mga naniniwala sa Trinity, sige na lang, Trinity na lang yung as dyan. Amen? Yung mga naniniwala naman sa Trinity, Father and Son, sige na lang, Father and Son yan. Si Jehovah at saka anak yan. Yung mga ayaw naman sa Trinity at Trinity, yung mga oneness, sige na lang, anghel na lang yan. So, ang mga tao nadi-divide. Tama? Tungkol dito mga kapatid. So, kailangan natin ng tamang interpretasyon sa salita ng Diyos para hindi tayo ma-divide. Tayo magkamali, hindi tayo malito, hindi tayo magdagdag at magbawas sa salita ng ating Panginoon. At ang isang malaking pagkakamali ng mga nagbabasa ng Genesis 1:26, hindi nila tinutuloy sa 27. Tingnan nyo, pag tinuloy mo sa 27, hindi naman tatlo yung lumikha. Hindi rin dalawa. Okay? At sa Genesis 1:27, so God created man in His. O tingnan nyo yung plural. Sa 26, naging singular. Dapat, kung ang lumikha ay tatlo, God created man in their own image. Pansin nyo? Pagdating sa 27, singular. Oh. Tapos, in the image of God, created He. Oh, He, singular. Him, male and female, created He. Singular na naman, them. Bakit sa plano, plural? Bakit sa plano, sa paglilikha sa tao ay plural? Bakit sa actual, singular? Yan ang sikreto dyan, mga kapatid, ng Biblia. No? Bakit ba sa plano, plural, pero pagdating sa actual, singular?
Ba't ganon? Diba? Yung mga Trinity ayaw bumasa sa 27 eh. Kasi yun ang sisira sa kanilang plural. Ang dating daan ganun din, ayaw basahin yung 27. Kasi yun ang babasag sa Trinity. Okay? So bakit plural ang plano? And then pagdating sa actual, singular, isa lang ang lumikha ng langit at ng lupa at ng tao. Una, alamin muna natin kung ano yung image kasi nilikha daw tayo sa image ng Diyos. Tama? Image ng Diyos. Okay? Basahin natin. John 4:24. Amen? Tagalog at English, no? Pakibasa. John 4:24. Ang Dios Espiritu ug kadtong nagsimba kaniya kinahanglan nagsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Ayun. Amen? So napakalinaw, no? Ang Diyos ay Espiritu. Amen? At anong Espiritu? Walang laman at buto. Luke 24:47 yan. 39 to 47. Ang Espiritu ay walang laman at buto. Tama? So saan tayo nilikha? Una, sa image ng Diyos. Anong image ng Diyos? Spirit. Walang laman at buto. Tama? So nakita nyo mga kapatid, tayo'y nilikha sa larawan ng Diyos. In His image. Anong image ng Diyos? Spirit. Ano yung kasunod? Nung likhain si Adan at si Eva sa image, anong kasunod na sinabi ng Diyos? In the likeness. In our likeness. Ano pa pag sinabing likeness? Magkaiba yan sa image at likeness. Pag sinabing likeness, ito yung may shape, ito yung may form, ito yung may mata, may kamay, may dugo, may buto, at may laman. Kaya nga ang sabi rito mga kapatid, no? Romans 8:3. Ano ang ginawa ng Diyos para matubos niya tayo? Sige. Ang Roma 8:3, ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tao, gihimo sa Dios, gumikan niya, gihukman niya ang sala diha sa kaniyang kinaiya sa tao pinaagi sa pagpadala sa iyang anak nga ang mianhi ingon nga tao aron malaglag ang sala. May English yan, Masor? Wala. Wala. O sa English, basahin natin. Sabi rito, mga kapatid, for what the law could not do in that it was weak through the flesh. Okay? God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Ayan. Sinasabi rito mga kapatid, and for sin, condemn sin in the flesh. So ang likeness, ito yung may shape. Ito yung may anyo na tao. So, nilikha tayo sa dalawang kalagayan. Una, in the image of God, spirit, soul, and then in the likeness of God. Ano yung likeness? Yung meron siyang shape na tao. Kaya nga, nung likhain si Adan at saka si Eva, pagkatapos sa Genesis 1:26, anong sinunod ng Diyos? Genesis 2:7, basa. Kahit Bisaya, basa, okay lang. Ug ang Ginoo nga Dios ni forma sa tao gikan sa abog sa yuta og niginhawa ngadto sa iyang mga buhok sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi og ang tao mahimong buhi nga kalag. Oh, see? Ano yung unang pagkalika sa tao? Kalag. Anong ginawa ng Diyos kasunod? Ginawa ng katawan. Nung nagawa na ng Diyos ang katawan, Genesis 2:7, from the dust of the earth, ipinasok yung kalag doon sa lawas. Kaya ang tao naging kalag na buhi. So meron ng laman, yung kalag. Kaya plural sa plano, kasi ang plano ng Diyos, gagawa siya ng tao na may espiritu at kaluluwa at may katawan. Kaya plural.
Pero, nung actual na creation na, ilan ang lumika? 3 ba? 2 o 1? Isa na lang ang lumika. Yan ang hindi alam ng maraming nagbabasa ng Bible. Amen? Ang akala nila ang lumika sa tao, 3. Ang akala nila ang lumika sa tao, 2. Ang akala nila, mga kapatid, maraming Diyos at personang Panginoon. Ngunit, hindi nila nalalaman na ang Diyos pala natin ay merong spirito at meron siyang katawan. Kaya nga, pagdating ng rapture, mga kapatid, anong sabi ng 1 John 3:2? Magiging kagaya na tayo ng Panginoong Jesucristo. Na merong espiritu at katawan na magkasama sa isang kalagayan. Basa, 1 John 3:2. Nainugugma karon kita nga mga anak sa Dios ug kini wala pa nakita ang sama niya kita apan kita nasayod na diya kasya magpakita kita may sama kaniya kay kita makita kaniya ingon na siya. Amen. So, hindi pa daw tayo nagiging kagaya niya ngayon. Kasi ang kalagayan ng Panginoon ngayon ay spirit and glorified body na siya. Pero sabi niya, sa pagdating niya, tayo ay magiging kagaya niya. Ibig sabihin, ang katawan na to, amen, ay magiging kagaya ng katawan ng ating Panginoon Kristo, glorified. Amen? Magiging glorified. Kailangan mo nang mamatay ito. Amen? Yung mga namatay, kailangan silang bumangon sa mga patay. And then tayong buhay, pagdating ng rapture, i-change ito ng Panginoon. Dito makakapasok sa langit. Dahil ito'y galing sa sex. Amen? Flesh and blood shall not inherit the kingdom of heaven. So, hindi ito papapasukin sa langit. Kailangan baguhin to sa isang kisap mata. Amen? Gagawin itong glorified ng Panginoon when the rapture comes. So, kung titignan nyo mga kapatid, ang Diyos ay binubuo ng espiritu at katawan. Basa, Colosas 2:9. Yes. Tungod ni ini nga hinungdan kami usab sukad sa adlaw nga kami nakadungog ni ini. Colosas 2:9 yan? Opo. 2:8 and 9, Colossians? Ay Diyos. Yes, oo. Kadiha kaniya nagapuyo ang tibuok nga kahakunganan sa pagka-Diyos sa lawas mo. O, tingnan nyo. Anong Diyos? Espiritu at katawan. Kaya nung likhain tayo sa Genesis 1:26, Espiritu, Genesis 1:26, at Genesis 2:7, katawan. Kasi ang Diyos, Espiritu at katawan. Ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, sabi diyan, ay nananahan kay Kristo ayon sa kahayagan sa laman. Everybody say praise the Lord. Kung nawa natin yun. Di ba? Ang Diyos ng reliyon, espiritu lang. Ang Diyos ng sekta, espiritu lang. Hindi daw pwedeng magkatawang tao. Sabi nga na ngayon, sino makadebate ko, ang Diyos di pwedeng maging tao. At ang tao hindi pwedeng maging Diyos. So, magaling sila magbalasa ng Bible. Babasa sila sa Lumang Tipan, ang Diyos ay hindi tao. Ayan, kita nyo Brad, sabi ng ministro, ang Diyos hindi tao. Babasa na naman sila sa Bagong Tipan, ang tao ba Diyos? Babasa na naman sila, 8:40 ng Juan. Sabi ni Kristo, ako'y tao. Bakit ninyo ko pinagsisikapang patayin na taong? O sabi nila, tingnan mo si Kristo, tao siya. At ang sabi ng Biblia, ang Diyos hindi tao. Kaya hindi Diyos si Kristo. At hindi rin tao ang Diyos. Ay yung madali namang maniwala sa kasinungalingan at pagbalasa ng kasulatan. Kasi ang diablo gagamit din ng version para madaya ang tao eh. Di ba? Pero mali ang paliwanag. Maliwanag na ang Diyos nagkatawang tao. Nakasulat sa Bible yan. Amen. At si Kristo ang mukha ng Diyos. Colosas 1:15. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Si Kristo ang karunungan ng Diyos. Di ba? At si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Nasaan ang Ama? Na kay Kristo. Pero pilit na pinaghihiwalay ng reliyon yan. Iba daw ang Ama sa anak. Iba daw ang anak sa Ama.
Yan ang relihiyon. Pero ang Biblia, pang nagturo, iisa sila. Ako at ang Ama iisa. Di ba? Kaya mag-ingat kayo sa uling mga araw. Maraming mga sinungaling na tagapagturo ng salita ng Diyos. Gumagamit sila ng Bible, pero dinadaya nilang mga tao. Hindi sila nagsasaysay ng katotohanan. Kayo mapalad kayo, mga minamahal na kapatid. Kung kayo ay nakaupo sa isang simbahan, hindi man to maganda, hindi man to marami, pero kung ang katotohanan ay itinuturo dyan, yan ang magliligtas sa inyo, mga minamahal na kapatid. Amen? Yan ang pinaka-importante sa lahat. Hindi yung ganda ng simbahan, hindi yung dami ng mga dumadalo, kundi yung katotohanan itinuturo sa likod ng pulpitong ito na ating sinasampalatayan at tinutupad sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Amen. Praise be to God. Hallelujah. Amen? So, nung lalangin ng Diyos ang tao, anong sabi ng Diyos? Nung sila espiritu pa lang at kaluluwa. Genesis 1:28. Basahin natin mga kapatid sa Bisaya. And God blessed them sa English. And God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it. Yan. And have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Sa Bisaya. Verse 28. Ug ang Dios panalangin kanila ug ang Dios ningon ngadto kanila pagmabungahon og pagdaghan og pun-a ang kalibutan og magahom niini og pagdumala labaw sa isda sa dagat og labaw sa langgam sa kalangit sa kahanginan o labaw sa makagburing butang nga magahilihok sa babaw sa yuta. Amen. Salamat, brother. In the beginning, may kapangyarihan tayo sa isda, hayop, sa hangin, at sa lahat ng nilikha ng Diyos. May power tayo. Utusan, lumapit ka. Sabi natin sa hayop, lumapit ka. Sabi ni Adan, lalapit. Amen? Sabi niya sa leon, halika dito. Amen? Lalapit sa kanyang leon. Halika dito, tigre. Halika dito, kalapate, parot. Ano? May power si Adan. Kasi ang sabi ng Diyos, magkaroon ka ng kapangyarihan sa mga nilikha ko. Sabi niya, ngayon nga, kaya nating utusan ng ano. Pag na-train mo yung leon, di ba? Bata pa lang, na-train mo. Oh, di ba? Sa papanood natin sa YouTube, sa Facebook, maraming taong kasama niyang leon, di siya kinakain. Di ba? Nagpapatunay na may power pa rin tayo. Natuturuan natin yung ibon magsalita. Amen? Natuturuan natin ng tricks ang dog. Tumalong ka, dumapa, humiga, tumihaya. Sumusunod. Hanggang ngayon. Tama? Yan ang power natin noon. Nung likhain tayo. Sabi ng Panginoon, binibigay ko sa iyo lahat ng kapamahalaan at pagharian mo sila. Sabi ng Panginoon. Amen? So nakita natin na yan ang utos ng Diyos sa tao. At anong sabi ni Propeta Branham? Ano yung tawag sa soul natin? Ano ang tawag sa spirit natin sa Genesis 1, nung likain tayo ng Diyos? Ganito ang sabi ng propeta ng Diyos sa Question and Answer 1957. Pakinggan niyo po, mga kapatid. Isa ito sa malaking kontrobersyal na doktrina dito sa end time. Itong babasahin natin. Now when the Logos, went out of God, which was God coming from this one big fountain into a body. Ayan. In the form of a man. And it made the Logos, which we call it Theophany. Ganun palang ginawa ng Diyos nung pasimula. Spirit siya, walang laman at buto. Pero, mula doon sa kanyang eternal spirit, ay biglang may lumabas na isang anyong tao. Nagkaroon ng mata ang Diyos, nagkaroon ng mukha at kamay at paa ang Diyos in the beginning. Bago niya likhain ang langit at ang lupa. Kaya yun ang Genesis 1:26. Let us make man in our image, spirit, and in our likeness, the theophany
the shape of God. Nagkaroon na ng anyo ang Diyos, hindi lamang kay Jesus Christ. Even before the foundation of the world, gumawa na ang Diyos ng kanyang sariling katawan at image bago niya likhain ang langit at ang lupa. Amen? Amen. Yan ngayon ang sabi ng Colossus 1:16, basa hanggang 17, na bago nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ay nauna na siya. Naruroon na siya. O, tingnan nyo mga kapatid. Amen? Colossus 1:16 hanggang 17. Kay pinaagi kaniya ang tanan mga butang dimugna natuwa sa langit o nga niya sa yuta makita o dili makita bisan kun sila og mga trono o mga kagamahanan o mga pamunuan o mga gahom ang tanang mga butang dimugna pinaagi kaniya ug alang kaniya din ug kiniya ug siya una sa tanang mga butang See? ug pinaagi kaniya ang tanang mga butang nagugpong. See? Ang linaw sa Bisaya, no? He is before all things. Naroon na siya bago pa lumitaw ang lahat ng bagay. Eh, sabi ng mga relihiyon, lumitaw lang daw si Kristo sa pasabsaban. Mali. Amen? Doktrina ng relihiyon yun. Doktrina ng tao. Pero ang doktrina ng Bible, si Jesus ay naroon na bago pa nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sapagat ang sabi ng Biblia, siya ay nauna sa lahat ng bagay. At bago nilikha ang lahat ng bagay, ay naroon na siya. Yan yung mga kapatid. Yan yung katawan ng Diyos. Amen. Yung kanyang likeness na hindi naintindihan ng mga nagbabasa. Akala Trinity, akala Tunity. Hindi nila alam ang Diyos. May kakayanan Amen. maglabas ng kanyang anyo na mukhang tao, na ang tawag doon ay theophany or logos. Hallelujah. Amen? Amen. Praise the Lord. Maraming mga mahiwaga dito sa Bible na hindi naintindihan ng mga scholar. Ibinigay lahat ng revelation na to ng Holy Spirit sa prophet, Brother Branham, at ibinigay sa apostle. Amen? Amen? Ang prophet at ang apostle ay ang pinakadaluyan ng Diyos ng mga malalalim na hiwaga at kapahayagan sa Biblia. Mga minamahal na kapatid sa huling mga araw. That's why kailangan mong sumampalataya sa prophet. Pero kailangan mo ring maniwala na may apostle. Amen? Praise God. Sapagat ang mga apostol ay ang mga dinadaluyan ng Diyos ng kanyang kapahayagan na ibinigay sa propeta. Amen? To God be praised. To God. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Amen? Nakabukas pa ang tenga? Amen. Amen? Praise God. Makinig kayo mabuti sapagat ang mga naririnig nyo rito ay hindi po ito basta-basta maririnig kung saan-saan. Amen? Special kayo sa Panginoon. Kaya special ang pagkain na inihanda niya ngayong umaga. Amen? Diba? Kapag, di ba, pag may bisita kayong espesyal, di ba, nilulutuan niya ng manok yan, lalo na kung paborito yung Bisayang manok, di ba? Di ba, naghahagilap kayo kung saan-saan dahil yung treatment nyo sa bisita nyo espesyal. Eh, naghahanap pa kayo ng banagan, kaya lang walang nakitang banagan. So, sensya tayo, walang nahuli yung mga, okay lang yun. Sa akin naman, kahit tuyo, kahit bulad, kain ako eh. Amen. Ako nga, ang almusal ko sa umaga dito sa Mindanao ay kamote at saka saging na nilaga. Di ba? Hindi ako masyadong kumakain ng ng humay. Di ba? At nung matikman ko yung humay at saka yung mais, mas masarap pala yung mais kaysa sa humay. No? Tikman nyo na yung mais? Amen. Sarap, di ba? Yung mais. Pero walang nagluluto ng mais dito. Puro humay. So, anyway, mga kapatid. Diba? So ang Diyos ay pinaghandang kayo ng masarap na pagkain ngayong umaga. Amen. Kasi special kayo sa ating Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So anong sabi ng prophet? Ang Diyos natin na Espiritu ay naglabas ng kanyang katawan na ang tawag ay Logos at Theophany. Sa English ay Word. Amen? At yun yung sinasabi sa John 1:1 na lumikha ng langit at ng lupa. Yung kanyang logos, theophany form. John 1:1, basa, mga kapatid, hanggang 3.
John 1:1. Sa sinugdan diya sa pulong o ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Basa pa, tuloy. Dos. Kini siya diya sa sinugdan uban sa Dios. Tuloy. 3. Ang tanang butang nangahimo pinaagi kaniya ug kun wala siya wala bisan unsang butang nga nahimo niadtong nahimo na. Amen! Hallelujah! Yan yung Colossians 1, 16, 17. Binasa kanina. Alala nyo? Parehas. Yun ang kasama ng Diyos. Yung kanyang logos. Yung kanyang word. Yung kanyang shape. Yung kanyang human form. Ano ang tawag ay logos at theophany. Pero ang pagkaintindi ng mga Trinitarian at saka ng mga Tunis dyan sa John 1:1, dalawa. Jehovah daw at saka maliit na Diyos ang anak. Maliit na naman. Kita nyo? Kaya mapalad ang bride sa uling mga araw sapagkat ang interpretasyon na malinaw at totoo at katotohanan, yun ang ipinapakain ng Diyos sa ating mga kaluluwa. Amen. Hindi mga malimaling paliwanag ng Trinity at Unity at Oneness. Mga kapatid, di ba? Yan ang laman ng Biblia, mga minamahal na kapatid. Dahil ang Diyos, Espiritu at may katawan. Magkasama lagi yan. Parang ikaw at ako, may kaluluwa sa loob mo, may espiritu sa loob mo, pero may katawan sa labas. Amen. Dahil we were created in the image of God, in the likeness of God. Kaya kung anong Diyos, ganun din tayo. Amen? Blessed be the name of Jesus. Purihin ang ating Panginoon. Amen? Anong sabi ng prophet? Kaya nung likain ng tao, si Adan at si Eva. Anong anyo ang pagkalika sa kanya? Dahil logos siya, dahil spirit siya at logos at theophany, ganun din ang tao nung likain niya. Ay sa anyong logos at theophany rin. Okay? Itong sabi rito. Now, if you take theophany, when you are looking at that, that's where we were in the beginning. Theophany daw tayo nung pasimula. Ayan, di ba? Linaw. Oh. Pag tumitingin ka sa tao, tumitingin ka sa theophany, yan tayo nung pasimula. Amen. Now, you do not understand it now. Hindi mo naintindihan ngayon yan. At maraming hindi nakakaintinding Kristiyano hanggang ngayon tungkol dyan. Maging message believer, hindi nila naintindihan na nung likain tayo ng Diyos, we were created in theophany form. Amen. Maging dito sa end time, hindi nila masundan yan. Pero sa bride, nasusundan ng bride yan. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Amen. So nung likain daw tayo ng Diyos in the beginning, we were created in theophany form. Amen? Hindi mo naintindihan ngayon yan. Pero ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ngayon. Okay? But you was back there in the beginning. Amen? When man was made, nung likain ng Diyos ang tao. When God made man in His image. He made him a theophany. O, tingnan nyo. Tingnan nyo. Amen. Nung likain tayo ng Diyos nung pasimula, ginawa tayong theophany kagaya niya. Ano bang theo? Theo means God. Pani means body. Theophany means God's body. Amen? Yun ang anyo natin in the beginning. Kasi nilikha tayo sa larawan niya eh. Alangan naman, amen? Alangan naman ang Diyos, may espiritu at may logos, tas ikaw wala. Kaya sabi ng Bible, we were created in His image. Kaya kung anong Diyos, yun tayo. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Diba? Alangan naman theophany siya, tas hindi tayo theophany. Di parang niloko ng Diyos sa sarili niya. Sinabi niyang, likain natin ang tao sa ating wangis, pagkatas magkaiba pala. Iba pala tayo sa Diyos. No. We are in the same Xerox copy of God. Amen. Amen? Sabagat tayo ay kinopya sa larawan ng Diyos at sa likeness ng. Tandaan nyo, ang Diyos mayroong image at mayroong likeness. Ang Diyos mayroong espiritu at mayroong siyang katawan. Amen? Hallelujah. Unawa natin, sumigaw tayo ng malakas na amen. Amen. Praise the Lord. Di ba? Ganyan ang salita ng Diyos. Kanino niya ito bibigay? Hindi sa lahat ng pastor, hindi sa lahat sa mga ngaral. Ibibigay lang ito ng Diyos kung kanino niya gusto.
Kung sino ang kanyang mapusuan ng mga ngaral. Kung sino ang kanyang kalugdan. Yung sabi ng Biblia, di ba? No man knoweth the Father but the Son. And no man knoweth the Son but the Father. And to whom shall the Son will reveal Himself. Kung sino ang gusto ng Ama, ng Anak na pagpahayagan ng mga balitong malalalim na aral, yun lang ang pastor at mga ngaral na makakapagturo nito. Wala nang iba. Amen. Kahit basa ka kasi ng Bible, kahit magdasal ka pa araw at gabi, kahit mag-fasting ka pa ng 40 days and 40 nights, kung hindi ka kalulugdan ng Diyos, hindi mo malalaman ang mga bagay nito. Amen. Amen? Amen? Praise the Lord. Di ba? Yan ang salita ng Diyos, mga minamahal na kapatid. Kaya, mapalad ang babasa, mapalad ang nakikinig, mapalad ang tumutupad. Pero, kahit basa ka ng basa, amen? Kung hindi ka rin kalugdan ng Diyos, hindi mo rin malalaman mga bagay nito. Amen? Hindi mo malalaman ng mga bagay. Kahit anong mong gawin mong basa. Amen? At ang mga bagay nito, hindi ko nalaman sa akin sarili. Amen? Hindi ko nalaman to sa akin sarili. Itong mga revelation. Nalaman ko ito sa prophet na sinugo ng Diyos sa uling araw. Malakay 4, 5, and 6. Revelation 10, 7. Amen? At kahit magbasa ka ng prophet, kahit makinig ka sa prophet, kahit pa magbasa ka ng spoken word at makinig ka ng mga sermon ng prophet, kung hindi rin bubuksan ng Diyos ang isip ng pastor at mga ngaral sa binabasa, hindi mo rin maintindihan ang mga bagay nito. Amen? And daming maniniwala sa prophet. Bakit hiwa-hiwalay? Ba't iba-iba? Magugulo. Bakit yung ibang anti-message galit sa'yo? Walang pag-ibig sa'yo. Pero sabi, believer ng prophet. Sabi, believer ng message. Pero ang ugali, mas masahol pa sa hindi mananampalataya. Buti pa yung lasenggo, buti pa yung makasalanan pag nakasalubong mo sa daan, kakamayan ka at babatiin ka pa. Pero itong mga nagpapanggap na message believer, amen? Mas masama pang ugali sa lasing. Amen. Amen. Tama, Pastor? Amen. Diba? Mas mabuti na lang yung Katoliko, Protestante, kaysa yung mga nagsasabing message believer ka. Tapos ang ugali mo, hindi naman tao. Diba? Buti pa yung aso Malayo pala yung aso Pag tinawag mo lalapit na. Di ba? Hahalikan ka ng aso, himuran yung paa mo. Di ba? Akapin ka pagdating mo ng bahay. Sino sa inyo may aso? Wala? Ayo. Mag-alaga kayo ng aso para malaman yung sinasabi ko. Di ba? Pero ang tao, hindi man ganun kagiliw sa aso. Believer na yan. So, hindi ka pa papansinin, hindi ka pa kakamayan. Ano mas matino? Aso? O nagkukunwaring message believer? Masakit yun, pero yun ang totoo. Amen? Maraming namit ako ng mga message believer kuno. Pero mas maganda pa ugali ng aso. Pero meron namang mababait. Yun ang mga tunay na message believer. Yung mababait, magigiliw. Amen? Mag-asikaso. Amen? Nasa kanila ang brotherly love, nasa kanila ang brotherly kindness, at kahit may makita silang pagkakamali sa'yo, hindi nila titingnan yon. Amen? Ang pag-ibig pa rin ang nag-uumapaw sa puso nila. Ikaw ba yon sa umagang ito? O ikaw yon magsabi ng amen. Parang nahiya ata kayo, parang hindi kayo sigurado sa sarili niyo kung kayo yon. Amen? O baka nahiya lang kayo. Amen? So nakita natin, when God made man in His image, He made him a theophany. Okay. God made man in His image, in His likeness. Genesis 2. Genesis 1:28. Yan muna yung image natin. Theophany, 1:28. Ngayon, anong ginawa ng Diyos? There was no man to till the soil. Wala daw magbubungkal ng lupa. Ay, anong ginawa ng Diyos? God brought man a little lower down and put him in animal life. O binaba daw ng Diyos ang tao sa parang animal life. Yan yung katawan niya. Just like the animals, so he could till the soil. Ayun. That theophany,
yung soul. Hindi makahawak. Doesn't touch, doesn't see, doesn't taste, doesn't smell, doesn't hear. These senses that we have sa katawan, 5 senses. Tama? Wala daw ganun ang theophany. So God put man down in order. Kaya ang ginawa ng Diyos sa theophany natin, kay Adam at kay Eva, ibinaba ng Diyos ang theophany ni Adan at ni Eva. Sabi dito? O, di ba? Kahanga-hanga ang Diyos. Tama? Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Palad tayo, nakasumbong tayo ng ganyang Diyos, mga kapatid. Sa Trinity, iba-iba na yan. Iba na yung Espiritu, iba na si Jesus. Sa Trinity, iba na ang Ama, iba na ang Anak. Di ba? Nalilito sila sa Biblia. Pero gumagamit sila ng Biblia. Pero mali-mali ang pagkaunawa sa Biblia. Nalilihi sila sa Biblia. Oh, Amen. maraming ganyan. Kahit dito sa end time, maraming ganyan. Iniwala sa prophet, pero 2 lords, 2 gods, 2 souls, 14 seals. Nandito. 8th day. Oh. Third Testament. Nalilito yung utak nila kasi pinipilit nilang magturo na magaling daw sila, malalim ang kapahayagan. Kaya, ang nangyayari sa kanila, lalo silang naliligaw at nalilito. Pero ang bride of the Lord Jesus Christ, hindi yan nalilito at naliligaw sa aral. Puro ang aral yan, dalisay at biblical at message of the hour. Ang aral ng tunay na bride of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen? Dahil ginagabayan ng Holy Ghost, ng Holy Spirit, ng true anointing at true divine revelation ng true bride of Christ. Pero mga nagpapanggap, mali-mali ang kanilang mga aral. Sapagkat espiritu ng pagkalihis ang nasa kanila. Pero gusto nilang gumamit ng bride of Christ. Gusto nilang maging bride of Christ. Maraming ganyan sa uling mga araw. Kaya nga sa Facebook ngayon, pag nag-type ka bride of Christ, ang dami. Meron pang word bride, meron chosen bride, meron pang ganitong bride. Pero pag tinignan mo yung aral, wala sa mensahe. Mga nagpapanggap na bride yun. Amen. Amen? And I hope this morning, by the grace of God, hindi tayo nagpapanggap na bride. We are the true bride. Because we have the true word. And we have the true anointing of the Holy Spirit sa gitna natin na nagtuturo ng katotohanan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Malambot na ba yung native? Sorry, basta. Pang ano lang, para pampagising sa inyo. Walang inaantok. Amen? Kahit malambot na yung native, di pa rin ako hihinto. Hanggat hindi tayo pinapahinto ng Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Dapat ang maunang lumambot ay yung inyong mga puso Amen. sa umagang ito. Amen? I-absorb nyo ang message of the hour, i-absorb nyo ang Holy Spirit, i-absorb nyo ang revelation Amen. na para sa bride sa uling mga araw, pagkain ng mga agila. Amen. Amen? Na ngayon, alam na natin na ang ating soul pala, ang theophany. Yung iba naghihintay ng theophany galing sa langit. Amen. Alam nyo ba, marami sa end time, ang theophany nila nasa langit, nasa 7 dimension. Kasi nagkakamali sila ng mga binabasa, hindi nila naintindihan. Only the true prophet and the true apostle can dovetail the scripture. Alam nyo ba yon? Walang makapag-dovetail ng scripture kundi ang Holy Spirit through the prophet and through the apostle. Amen? Kita natin yan. Kaya ang dami magugulo dito sa end time. Dami grupo. Ilan yata? 5 yata dito ang end time sa Siargao. Pero parang hindi nagkakabayan, hindi nag-aakapan. Pag may joint fellowship, 2 lang. Ito lang at saka yung kay Pastor Pablo, may nawawala yata 3. O bakit? Something wrong, no? Bagay na mali. Iisang mensahe, iisang prophet, iisang Bible, tapos hindi nagkakaisa, hindi nagmamahalan. May malaking problema dyan. Amen? Diba? 2 beses na ako nagbunta sa Siargao. Ito lang lagi nadadatnan ko, 2 simbahan sumusuporta sa Word of God. Amen?
Alam ko na kung bakit sila ganun. May nakarating na sa akin eh. Okay? God, be merciful to them. Hindi ako galit sa kanila o sa kanino mang tao. Amen? Naniniwala ko hindi pa dumarating ang Panginoon, may pag-asa pa silang magbago. Amen? At liwanagan ni Kristo ang kanilang mga puso at pag-iisip. Amen? Praise the Lord. Dahil ang tunay na bride, hindi yan na walang galit sa puso. Amen. Bagamat tayo ay kinamumuhian, tayo ay kinagagalitan, pero hindi tayo marunong mamuhi. Sapagat ang puso natin ay binabalot ng bride ng tinatawag na brotherly kindness. Amen? Ang puso ng tunay na bride ay binabalot ng brotherly love and brotherly kindness. Amen? So habang siya'y naglalakad sa Garden ng Eden, fresh as a theophany, it led the animal life. It controlled everything. But it could not till the soil. Hindi makapagbungkal yung kaluluwa. Hallelujah. Amen? Hindi makapagbungkal. Pero nakikita ng mga leon yung theophany. Alam niyo ba yon? Nakikita ng mga leon at mga hayop yung shape ng theophany. Tingnan mo nga ang aso ngayon. Pag nakakita ng multo, di ba? Anong ginagawa ng aso? Ano yan? Bakit siya umiiyak? Kasi nakakakita siya ng espiritu. Yung aso, di ba? Kita niyo yun? Pero wala tayong makitang shape, wala tayong makitang katawan. Ang nakikita at nararamdaman ng aso at mga hayop, yung spirit. Di ba? Malakas ang pakiramdam ng mga hayop. Pag nilindol, bago lumindol, alam na ng hayop. Tayo, wala pa tayong pakiramdam eh. Saka lang natin maramdaman kapag gano'n na yung bahay. Di ba? Pero mga aso, bago lumindol, mga hayop, alam na nila. Tago na sila sa isang sulok. Kakahul ng mga yan, iiyak. Sabi ni prophet. Minsan ang mga hayop kapag may mga building, tatakas sa building, lalabas, pupunta sa gitna kung walang building. Meron silang instinct. Meron silang revelation. Amen? Hallelujah. So sabi rito, sa kalalagayang theophany, kontrolado na ni Adan ang mga hayop, pero wala pa siyang katawan. So sabi rito, God put him in flesh so that he can till the soil. Genesis 2:7, lumikha ang Diyos ng katawan galing sa labok. Inilagay yung soul, yung theophany. Amen. Amen. Pwede na magtanim si Adan. Amen. Pwede na magbungkal. Di ba? Sabi rito, God put him in flesh so that he could till the soil. God give him 5 senses. Ano yung 5 senses? Di ba? Amen. So binigyan. Pero yung soul, yung theophany, ano yung kanyang pandama? The sixth sense. Meron siyang ika-6 na pandama. Yun yung kanyang faith. Amen? Sabi ni Barban, the sixth sense is faith. Yun ang pandama ng kaluluwa. Kaya ang kaluluwa, sabi roon, ay tumitingin sa mga bagay na hindi nakikita. Samantalang ang flesh ay tumitingin sa mga bagay na nakikita ng 5 senses. Amen? So sabi rito, God gave him 5 senses to till the soil and to fix up the vineyard and so forth. Ba? 27, 8-7. Man was separated from the theophany and put in flesh. Okay? He was not just altogether there. Part of his being. Oh my. Was still a theophany. Part daw ng being natin theophany. Ano yung part na yon? Yung soul. Pero yung katawan, hindi theophany. The body is flesh. Amen. Dahil ang theophany kasi na katawan, walang dugo.
Ang theophany ng katawan, walang kamatayan. Pero yung katawan na pinaglagyan ng theophany ay flesh, may laman, buto at dugo. Amen. Hindi siya theophany. Alin ang theophany? Yung soul. Kaya sabi ng prophet, part of his being was still a theophany. Amen. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen. 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 So, it did not look right. Hindi daw tama at kumpleto. Na yung soul, theophany, tapos yung katawan, flesh. Hindi daw siya perfect. Pero bakit inilagay tayo sa flesh? Bakit inilagay ng Diyos ang soul na theophany sa flesh na hindi pala perfect? Anong dahilan? Kasi sabi ni Brother Branham, kaya ang pinaglagyan ng ating soul ay hindi theophany body, kundi human flesh para subukin tayo sa temptation. Dahil ang flesh na to, ang kahinaan nito ay pride of life, lust of the flesh, Amen. and lust of the eyes. So kaya pala, yung soul theophany, pero yung body flesh para testingin yung theophany Amen. sa katawan na flesh. Amen? Para subukan tayo kung papasa tayo sa test, sa temptation, kagaya ni Adan at ni Eva. Kaya sila nilagay sa human flesh para sila'y subukin. Kung sila'y papasa, kung sila'y magiging faithful sa salita ng Panginoon o hindi. So pinagsama ang theophany, soul, part of his being theophany, but the body is not theophany, the body is flesh. Amen. Amen? Hallelujah. Dito nyo maririnig sa umagang ito ang dalisay na pagtuturo ng theophany, mga kapatid. Amen. Amen? Ang theophany na topic ngayon sa end time, pinagkakaguluhan, pinagdidebatehan at hindi masundan. But the revelation ibinigay ng Diyos sa bride of Jesus Christ para sa kanyang mga nobya. Amen? Amen. Right. She was part of him in the beginning, si Eva, in the creation. Anong anyo si Eva, yung nilika? In a theophany. Si Eva rin ay theophany, kagaya ni Adan. Kasi bahagi siya ng creation ng Diyos, sabi ni Branham. Kaya in the beginning, Eve was part of the creation in a theophany. She was part of him down here in this creation. She could not be divided in another creation. She had to be made in the same creation. So kung si Adan ay theophany, si Eva ay in theophany form din. Amen? Amen. Praise God. Pero marami nagtuturo ngayon, ang theophany natin naghihintay sa 7 dimension. Hindi dalawa ng theophany. Isang nasa tao at isang nasa langit. Kaya yung mga tusol, tuntuan na dyan. Sinabi nga namin sa inyo, dalawang kaluluwa eh. Isang nasa loob ng tao, isang nasa langit. Amen? Oh my. Confused. Gulong-gulo ng utak ng mga tao, mga kapatid. Pero ang bride of Christ, hindi siya naguguluhan. Sapagat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Amen. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Hallelujah. Hindi ka pwedeng maguluhan kapag ang Diyos nagturo sa iyo, basta nakinig ka lang. Huwag mong dagdagan. Huwag mong bawasan ang salita ng Diyos. Hindi ka makukonfuse. Sundan mo lang, magpatianod ka. Hindi ka magkakaroon ng ibang kaisipan at interpretasyon sa mensahe ng kapanahunan. Kaya nagkakagulo sa end time ngayon. Hinahaluan nila, dinadagdagan nila. Ang mga sinasabi ng propeta, basahin mo lang sinabi ng propeta, tapos na. Amen? Amen. Ang dami pa kasing dinadagdag. Sinabi na nga na yung soul ng tao, ang theophany. Sasabihin pa na iba yung soul sa theophany na nasa langit. Kaya pinaglalaban-laban nila ang mensahe. Dahil hindi sa kanila binigay ang kapahayagan ng katotohanan kaya ganun. Amen? Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Another quotation. Hebrews chapter 2, 1957, sabi niya rito. Gusto ba?
10 to 11. Amen? Anong oras ba kayo nanananghalian? Alauna. Ayos pala si Pastor, launa man ang halian ah. Sabi siguro ng iba kung, huwag mo kami idamay. Kami, alas 11 pa lang, nananghalian na kami. O alas 12. Amen? Pero, mga kapatid, nakapaghihintay ang tiyan, di ba? Amen. Ang pakainin muna natin ang ating mga kaluluwa. Amen? Sabi nga ng ating mga alagad kay Kristo, kumain ka na, Panginoon. Sabi niya, kumain na ako. Sapagat ang aking pagkain ay ang pagganap sa kalooban ng Diyos. O tinan mo, hindi pa siya kumain. Hindi pa siya kumain sa tiyan. Pero sabi niya, kumain na daw siya. Dahil ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ang aking pagkain ay ang aking pagtupad sa kalooban ng aking Ama. Hallelujah. Amen? Amen. Hindi pa tayo kumain dito. Kakain pa lang. Pero busog na tayo. Amen. Amen? Sapagat ang pagkain natin, man shall not live by bread alone, but by every word of God, which proceedeth out from the mouth of God. Amen. See that, mga kapatid? Amen? Tao di lang nabubuhay sa tinapay, sa tiyan, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas Amen. sa bibig ng Diyos patungo sa mga ngaral. Amen? Amen. Ano sabi ng prophet? Now the Logos that went out of God. Ito hindi maintindihan ng Trinitarian at Trinity. Na merong lumalabas mula sa Diyos na Espiritu na nagiging parang tao. Amen? Yun ang Logos, yun ang Word, yun ang Theophany. The Logos which came out of God, went out of God, which was the Logos. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the word Logos means Word. All this begin to form into a body shape. Hallelujah. And this body shape was called, in the scholar's teaching, Logos. The Logos that went out of God. In other words, a better word for it, that is what we call Theophany. Kita nyo? Logos at Theophany, isa. Yung lumalabas daw galing sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos. Human shape, body shape ng Diyos. We call it a Theophany. What is a Theophany? Los parentheses, sabi ng prophet, listen to this church, Theophany is a human body that's glorified. Yan ang kumpletong Theophany. Hindi lang soul, may kasamang glorified body from the dust. Amen. Yan ang kumpletong Theophany na. Hindi lang yung soul mo ang Theophany, kundi pati yung katawan mo mula sa labok na binuhay ng Diyos sa araw ng rapture. Amen. Magsasama uli ang soul Theophany at ang katawan mong galing sa labok. Sabi ng prophet, Theophany is a human body that's glorified. Amen. Yan ang kumpletong setup ng Theophany. Hindi lang soul, may kasamang katawan na galing sa alabok. Amen? Amen. Hallelujah. Not exactly with flesh and blood, it will be in its glorified shape. Wala na daw dugo yon. At hindi na, wala nang laman kagaya nito, yung glorified. But it's of a human form, body, that doesn't eat. Amen? Neither does drink. A body that's waiting for us as soon as we leave this one. Okay? Now, when man became into that body, he had control of all the fishes, the beasts of the field. There was no man to till the soil. He done made male and female, but there's no man to till the soil. Then God made out of the dust of the earth
And he gave him a hand like a chimpanzee. He gave him a foot like a bear. He gave him an image. And this earthly body is in the image of animal life. And it's made out of the kind of material. Your body is made just the kind of material as a horse. Kasi ang katawan ng aso, ng kabayo, ng kalabaw, pareho din sa materials na ginawa sa katawan ng tao galing sa dust. 16 elements. Amen. Tayo lang yung highest form ng animal. Amen? Created in the image of God. At ang kaibahan natin sa hayop, sabi ng prophet, ang mga hayop, kalabaw, kabayo, aso, ay ginawa sa ganun ding elemento. Calcium, potas, petroleum, cosmic light. Same flesh. It's a different flesh, but came from the same element. It's made out of the dust of the earth where it came from. Kung saan galing ang mga kabayo, galing din sa dust, ang tao galing din doon. Pero may pagkakaibang hayop sa tao, sabi ng prophet. The difference between animal and a man, ito na. Ang kaibahan ng hayop at tao, God put a soul in man. Amen. Sabi ng mga Jehovah, may kaluluwa daw yung mga aso. Hayop, wala po. Walang kaluluwa ang mga hayop. Tao lang ang may kaluluwa. May espiritu yung mga hayop. Kaluluwa, wala. Okay, sabi rin to. The difference between animal and a man, God put a soul in a man. Meron daw kaluluwa sa loob natin. Genesis 2:7. Amen? And he did not put it in the animal. Walang kaluluwa ang mga hayop. Because, pakinggan nyo to mga kapatid. Because the soul that was in the man is that theophany. O, tingnan nyo, ano daw ang soul? Theophany. O. Amen? So, napakalinaw mga kapatid, di ba? Ano yung nasa sa loob natin na soul? Theophany. Amen. Amen? Yan ang kaibahan natin sa hayop. Ang hayop, wala siyang theophany. Ang hayop, wala siyang kaluluwa, pero ang tao ay meron siyang theophany. Meron siyang soul. Amen? Kaya nalilito sila dun sa theophany sa langit, hindi nila alam, yun yung soul natin. Pag namatay tayo, saan pupunta yung theophany natin, yung soul? Aakyat tayo, sabi ng propeta, pag namatay kang believer, dadaling ka sa 6th dimension, sa souls under the altar. Maghihintay tayo ng rapture doon. Kaya, doon palang mapupunta yung soul at theophany mo sa langit, sasalubungin nyo ng bagong katawan ng tawag celestial. So, pansamantala, yung soul natin, maghihintay sa paraiso, souls under the altar, theophany yun in a celestial body. Pero hindi yung kumpleto. Makikita natin ang isa't isa, pero hindi natin makamayan. Walang katawan eh. Kaya sabi ni prophet, pag namatay ang believer, pansamantala, nasa souls under the altar tayo, maghihintay sa resurrection. Hindi tayo makakain doon, hindi tayo makapagkamayan. May shape tayo. Shape ng theophany. Kasi yung soul natin, binabalot ng celestial makalangit na katawan. O, doon pa lang napunta yung theophany nung namatay ka. Amen. Pero hanggat di ka namamatay, nasa ang theophany mo, nasa langit. Nandyan sa loob ng katawan mo. Hindi ka pa naman namatay eh. Kung namatay kasi, i-release mo yung theophany mo, akit sa langit yun. Oh. So yung mga nabubuhay sa lupa, sa pagdating ng Panginoon, wala tayong mababasa sa Bible ng theophany na nasa langit. Yung soul natin, which is theophany, pag dumating ang Panginoon na nag-rapture, hindi ka namatay, ang babaguhin na lang sa'yo ng Panginoon, yung katawan mo, gagawing walang kasiraan. Amen?
So dito, yun ang sabi ng propeta ng Diyos, mga kapatid. Okay? I hope nasundan natin yan. Diyan pa ba kayo? Amen. Blasphemous Names 1962. Pakinggan natin. Hindi ko ito matatapos ngayon. May part 2 ito. Yung part 2 nito, sundan na lang ninyo sa FB, sa live. Amen? Dahil pag tinapos ko ito rito, manananghalian tayo, alas 3 na. Ayoko mananghalian tayo ng alas 3. Baka tayo ay gutumin. Amen? So, part 1 lang po tayo. Amen? Now, what was Adam before the fall or sin? Ano si Adan at Eva bago nagkasala? Ito na. Pakinggan natin mga kapatid ang message. Paragraph 184. Now, but here Jehovah Witness in their book says that the breath that you breathe is the soul. Ang turo daw ng Jehovah Witness, yung kaluluwa mo, yun ang hininga mo. Now, that cannot be right. Mali yun. The breath that you breathe is not soul. Itong hininga mo, hindi ito yung kaluluwa mo. Kasi kung ang hininga mo yung kaluluwa mo, di pati hayop may kaluluwa kasi humihinga eh. Diba? Maliwanag ba? Amen. Na itong lumalabas sa ilong natin, hindi ito yung kaluluwa. Hindi ito yung kaluluwang humihinga. Kasi kung kaluluwa yung humihinga, pati hayop, manok, humihinga yan eh. Hindi may kaluluwa sila. Iba yung breath of life sa soul. Ito sabi ng prophet. You're one time, you're one kind of soul. Next time, you're somebody else has breath that soul. The breath, ano daw yung breath? The breath is wind. And the wind is what you breathe into your nostril. Oh. Yung hinihinga mo daw yung oxygen, yung hangin. Yan din ang hinihinga ng hayop, kambing, aso. Pero walang kaluluwa yung mga aso, ha? Pero humihinga sila sa ilong, galing sa hangin. Tama? Now, they take the scripture from back, and God breath into his nostril. Yun daw ang ginagamit ng Jehovah, na hiningahan ng Diyos ang tao sa ilong, and he became a living soul. I want to ask you something. If he was a man, what kind of breath was he breathing before God? What kind of breath he was breathing before God? Breath, his breath of life into him. What kind of breath he was breathing? Living man. Amen. Well then, if that be so, then every animal is a living soul. Because they breathe a human soul. And our soul, and all together, then Jesus would not have had to die. The animal sacrifice would have not been sufficient. Brother, hindi daw tatayo ang doktrina ng Sabadista at ng Jehovah. But what God did, ano daw yung ihininga kay Adan? He breathed the breath of eternal life. Amen. Amen. He became a living soul. A soul that cannot die. Iba pala yung hiningang binigay kay Adan. Hininga ng eternal life. Ano yung sa Bisaya eternal life, Pastor? Buhi nga, walang katapusan. Yung pala yung hininga ng Diyos sa ilong ni Adan. Hindi yung oxygen. Amen? Dahil si Adan hiningahan ng buhay na walang hanggan. Amen. Yung mga hayop, buhay na eh. Pero si Adan, ang ibinigay na hininga sa kanya ay breath of eternal life. Amen. Hallelujah. Kaya ang sabi ng prophet, mga kapatid, God breathed the breath of eternal life. Amen. Then he became a living soul. A soul that cannot die. Hindi pwedeng mamatay. Okay? Amen. God breathed the breath of eternal life into his nostril.
And he became an eternal soul. Eternal soul pala si Adan. Because God breathed. Not what nature done, hindi itong hangin na to, ang ihininga ng Diyos kay Adan, kundi ang hininga ng Diyos ang ibinigay sa kanya, hininga ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Diyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Sabi ng mga, namatay naman si Adan. Brother Branham, akala ko ba, breath of eternal life. Bakit namatay? Sabi ng prophet, remember, before Adam died, he had a lamb that redeemed him. Meron na siyang korderong tumubos sa kanya. Hallelujah! Those who he foreknew, he has called. He's got a lamb to redeem them. He was a type. Adam fell. Then the lamb was provided for Adam. Because already in his nostrils has become the breath of the eternal God. And he became a living soul. He was a son of God. Siya'y anak ng Diyos. Siya dan pala, anak ng Diyos. Amen. Nanganganak bang Diyos? Pag di kayo naniniwalang nanganganak ng Diyos, di kayo believer. Anak tayo ng Diyos eh. Tapos sasabihin mo, di ka anak ng Diyos. Tapos sasabihin mo, di nanganganak ang Diyos. Di sinungaling tayo. Di ba? Tayo yung mga anak ng Diyos. We are begotten of the Father. Sabi ng Bible, tayo ipinanganak ng Diyos. Huwag lang isipin yung panganak ng babae na umiiri ang Diyos. Hindi ganoon. Di ba? Iba naman ang spiritual na panganganak ng Diyos. Amen? Tatalakay ko yan sa ibang panahon kung loobin ng Diyos makarating dito ulit. No? Kung bakit ang Diyos nanganganak at bakit tayo mga anak ng Diyos at bakit anak ng Diyos si Jesucristo. Amen? Sabi rito, not his breath. Ang breath pala sa African ay amoya. Yung hininga, yung hangin. In the Greek word or African word, it means, they call it amoya, which means the wind or unseen force. Ang hangin na hindi nakikita. Animals, breath, amoya. Sinners, breath, amoya. Pati mga makasalanan, oxygen din, amoya. Diba? Then, why would we struggle for eternal life? If that's eternal soul, breathed into us by breath, why would we struggle for eternal life? It backfires. But God, especially upon Adam, breathed the breath of eternal life. And he became an eternal person with God. He had power like God. He was an amateur God. He was God of the earth. Not God of heaven. God of the earth. Someday, the sons of God will again become gods. Jesus said so. Is it not written in your law? Ye are gods. Kayo mga Diyos na maliliit. Then if you call those who call God, God visited, how can you condemn me? Say, when I say I'm a son of God, see, now we're getting into something deep. So maliliit pala tayo na Diyos. Amen. Siya ang Diyos ng langit, pero ang tao ginawa niyang Diyos ng lupa. Pero naagaw ni Satanas ang pagka-Diyos ni Adan sa lupa. Kaya si Satanas ay naging Diyos ng sanlibutan. 2 Corinthians 4:4. Di ba? Dapat si Adan ang Diyos. Pero naagaw ni Satanas ang pagka-Diyos ni Adan. Kaya si Satanas ang naging Diyos ng mundo ngayon. Amen. Amen? Pero ang sabi, one day ibabalik sa atin ang pagka-Diyos. Amen. Amen? Tayo maghahari uli dito sa lupa.
Aagawin ng Diyos. Si Satan ay naging God of the world. Ano bang sabihin ng world? Cosmos. Layaw. Amen? Libog. Kasamaan at kasalanan. Pero si Jesus Christ, God of the earth. Ang tinutukoy, hindi ang sanlibutan, hindi ang kalayawan, kundi itong framework. Jesus Christ, God of the earth. Si Satan, God of the world. Magkaiba yun. Si Satan, hindi siya God of the earth. Si Jesus ang God of the earth. Amen. Si Satan, siya ang God of the world. Siya ang Diyos ng kasamaan. World mean cosmos. Uso. Kasalanan ng sanlibutan. Amen? Diyan pa ba kayo? Amen. Amen? So sabi rito ng prophet, spoken word is the original seed, 1962. Now then, after he made man in his image, in the image of God created he him. Now after he did this, don't miss this. Huwag niyo ito lagpasan. Huwag niyo ito lagpasan, sabi ng prophet. God made man in his own image by his own spoken word. Now, that was the perfect man. Perfect pala si Adan. Amen. Amen. Kahit na human flesh siya. Amen? Amen. Kahit laman na may dugo ang katawan ni Adan, pero perfect man siya. Amen. Amen? And if Adam be God's word, he is his spoken word. He is his original seed. For he was the first, then by creation. Amen. Then his second creation was also by creation, spoken word. Perfect pala si Adan. Amen. Amen? Bago siya nahulog sa kasalanan, Adam is a perfect man. Amen. At si Eva daw, pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Amen? At kung paanong spoken word si Adam, spoken word din daw ang second Adam, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen? Now something is lost. May nawala. Nawala tayo. Nawala tayo saan? Sa ating original na kalalagayan. Bagamat tayo ay nasa human flesh, but we are perfect. Nawala yung perfection. Kaya tayo ngayon ay umiiyak. Bago tayo matulog sa gabi, nag-aalala tayo, inisip natin ano naman ang bukas. Ano ang pambayad sa tuition fee? Anong pagbayad sa kuryente? Anong pambili ng pagkain, budget? We groan. Pag may sakit, umiiyak tayo. Dumadaing tayo, we groan. Sabi ng prophet. Di ba? Because something is lost. It's trying to get back. Gustong bumalik. To be back to its original condition. Would you imagine someone falling from the earth down into a deep pit somewhere and was struggling, climbing, pulling? They must, by some means, get out of this pit. Nahulog ko sa hukay, gustong makaahon. They are not in their original state. Nawala si Adan at si Eva sa kanilang original na kalalagayan. Kaya tayo sumisigaw ngayon. Tayo ay umaakyat, pabalik, nag-iingay, umiiyak, humihibik. Gusto nating bumalik kung ano tayo dati sa Garden ng Eden. Bakit? Paragraph 91. The Bible says we are groaning. Amen? Wala tayo sa tamang kalalagayan. Nalaglag tayo mula sa ating kalalagayan. Amen? We know it was eternal life. We have fallen from eternal life. We lost our claim on eternal life by the fall of Adam and Eve, who fell from eternal life to death in the Garden of Eden and brought all nature under them. Hindi lamang tayo, pati lahat, dinamay natin. Dinamay ni Adan at ni Eva, ang niyog, ang saging, ang lahat ng hayop, lahat ay namatay kasama nila. Amen? Yan ang sabi ng Bible, mga kapatid. We lost our eternal life. Kahit human flesh tayo, pero merong eternal life.
Amen. sa human flesh ni Adan. Amen? But they lost it. Nawala. Bakit? Sapagkat nakinig sila kay Satanas. Amen? Hallelujah. Sabi ng prophet before we close, ang kahoy hindi namamatay sa panahon ni Adan. Ang hayop hindi namamatay sa panahon ni Adan. Sapagkat may isang bagay lamang di pwedeng mamatay. Yan ang Diyos. Kasi ang Diyos ay walang hanggan. Amen. At ganon din tayo dapat. Hindi tayo namamatay kung tayo ay manatili lamang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen? Ngunit kapag tayo namatay, gaya ng sinabi ko sa mensaheng ito kaninang umaga, sa kasalanan, na ipagbili ang ating mga pagkapanganay o birthright. At tayo'y tumawid mula sa buhay hanggang kamatayan. Tayo hindi na maabot ng Diyos sa panig na ito. Nung malaglag si Adam, naghatid sa atin ng kamatayan, at hindi lamang sa ating kamatayan, kundi sa lahat ng nilikha ng Diyos, patay lahat. Amen. Amen. Sapagkat pinili ni Adan ang kanilang sariling kagustuhan. See, yun ang problema. Binigyan tayo ng Diyos ng free choice. Tama? Free moral agent. Pero yung free moral agent na yan, yan ang naging dahilan ng kasalanan natin. Meron tayong kalayaan. Pumili. Amen. Pero yung kalayaan na yan sa pagpili, yan ang nagdala ng kamatayan. Yung freedom to choose. Amen? Ang mga anghel, meron din silang freedom. Amen? Ang mga aso, wala silang freedom. Anong pakain mo dyan? Tinik, buto, bulok, dumi. Kakainin nila yan. Wala silang freedom to choose. Tayo mga tao maselan. Amen? Hallelujah. At masarap na yung pagkain, ayaw pa natin kainin. Amen? Kahit manok na, ayaw pa natin kagatin. Amen? Kahit lechon na, ayaw natin kainin kasi ma-high blood tayo. Kaya ay kumakain. But then, ano sabi ng prophet? Di ba? Yung ating freedom to choose, yung ating free moral, yung ating free will, yung ating self-will, yan ang dahilan ng pagkakasala. Amen. Amen. Hallelujah. Amen? At yan ang ginamit ni Eva, yung free will niya. Dapat sana, ang pinili ni Eva ay yung God's will. Because God's will is always right. God's will is life. Amen. Once na pinairal natin ang ating self-will at lumayo tayo sa God's will, then kamatayan darating sa atin. Ganon din dito ngayon sa ating panahon bilang mga anak ng Diyos at Kristiyano. Itong God's will. The written word is God's will. Amen. The spoken word is God's will. Para ang ating self-will, wag na nating gamitin. Manatili tayo sa God's will, kagaya dapat ni Adan. Hindi na sana nila ginamit ang kanilang self-will. Sila hindi namatay. Ngunit sila lumayo sa God's will, Pastor. Amen. Sinubukan nila ang kanilang mga self-will. Doon sila namatay at nadamay tayong lahat. Ganun din sa mensahe. Amen. Ang God's will, sabi, there is only one God. Pero sabi ng mga pastor, gusto ko dalawang Diyos eh. Isang malaki, isang maliit. Self-will. Amen? Sabi ng Bible, there's only one soul. Ang sabi ng self-will, gusto ko dalawang kaluluwa eh. Di ba? Ang sabi ng Biblia, ang babae manamit ng mahinhing damit. Huwag siyang mag-makeup, mag-lipstick at magdamit gaya ng salibutan. Pero sabi ng self-will, subukan ko nga rin. Yung kasing ganda ng artista. Amen. Yung naka-short, naka-pantalon, naka-bikini. Ano yung ginagamit mo? Hindi God's will, because God's will, it's contrary to your self-will. Amen. Amen. Pero bakit ka nagkasala sa Panginoon? Sapagkat iniwan mo ang God's will at pinili mo ang iyong self-will. Kaya tayo nagkakasala sa Diyos. Kapag ginamit natin ang ating mga self-will, ang ating sarili mga kaisipan, lumalayo tayo sa God's will, sa nakasulat at sa mensahe. Noon nagkakasala ang mga message believer.
Kahit sino pa, pag tinalikuran natin ang written will at ang spoken word will of God. Pero kung manatili lamang tayo, amen? Amen. Sa written word will of God at sa spoken word will of God na binigay ng Diyos sa Malakay 4, 5, and 6 in Revelation 10:7. Manatili tayong sinless, wala tayong kasalanan. At meron tayong eternal life na sa ating mga kaluluwa, sa ating theophany. Amen. At di na tayo mamamatay, sabi ng Bible. Sa dagat-dagatang apoy, kundi meron na tayong buhay na walang hanggan. See? Yung sabi ng prophet, kasala si Adan si Eva dahil ginamit ang self-will. Hindi sila nanatili. Ang sabi ng God's will, huwag mong hipuin, huwag mong kainin ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng masama. Yun ang God's will! Malinaw ang sinabi ng Diyos. Pero dumating ang serpente, sabi kay Eva, tikman mo. Oh. Gamitin mo yung self-will mo. Huwag kang maniwala sa sinabi ng Diyos. Kaya ganyan din nagkakasala ang mga simbahan sa huling mga araw. Ganyan din ang mga membro nagkakasala. Organisasyon at message. When we separate from the will of God at gusto nating gamitin ang ating mga self-will. Amen? Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Purihin ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, hey mga babae, magpahaba kayo ng buhok. Yun ang will ng Diyos. Pero anong gusto natin? Self-will. Tayo sa salon, punta tayo sa barbershop, punta tayo doon, magpapaganda tayo doon. Pagkatas nating marinig ang word will of God, i-insert pa rin natin, igigit pa rin natin ang ating mga self-will. Di ba? Amen. Wala na tayong respeto sa will of God. Kasi yung will na natin ang mahalaga. Yung gusto na natin, ang gusto natin ipahiral sa salita ng Diyos na nakasulat. Sinabi na nga na huwag kang makipagrelasyon sa hindi mananampalataya. Pero sabi ng self-will natin, pwede. Bukan natin tumanggap ng manliligaw na hindi mananampalataya at manligaw tayo sa hindi mananampalataya. Ano yun? Self-will again. At habang pinapahiral natin ang self-will, kahit na nasa katotohanan tayo, kahit na malinaw ang God's will, mamamatay ka pa rin, pupunta ka pa rin sa impyerno. Hallelujah. Dahil ang pinapairal mo ay ang kalooban mo at hindi ang kalooban ng Diyos. Amen. Praise the Lord. May God be merciful to us this morning, mga kapatid. Amen. So anong mahalaga sa ngayong umaga? God's will or self-will? Amen. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Yan ang iiwanan ko sa inyong message, mga kapatid, ngayong umaga. Follow and stay with God's will. Amen. Amen. Kahit gaano kalakas ang temptation sa mundo. Amen. Kaano kalakas ang agos sa school, sa trabaho. Amen. Sa sanlibutan. Stay with God's will. The written word and the spoken word is God's will. At ingatan mo kung paano mo sinusunod ang sarili mo. Baka ang self-will mo ang umiiral at hindi ang God's will. Amen? Kaya maraming mga pastor ang nagiging corrupt. Amen? Kasi sabi na nga ng Panginoon, ang pastor, magtiis ka sa hirap at ginhawa. Live by faith and preach the gospel. Pero minsan, may mga pastor na ang mga mata ay mata ng pera. Napabayaan na ang gawain ng Diyos. Puro na lang trabaho ang ginawa. Puro tuko dito, tuko doon. At saka yung piso na pastor, na hinahanap na 1977 ba yun? 71 kasi malaki daw ang kapalit nun. Oh. Napabayaan ng pamilya, nababayaan ng church sa kakahanap ng pera. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Unahin mong ka rin ng langit at hindi ka pababayaan ng Diyos. Ano kung kumain ka ng tuyo? Ano kung kumain ka ng buyad? Ano kung kumain ka ng mantika at tuyo?
Dahil sa paglilingkod mo sa Diyos, nakasulat yan sa aklat ng buhay, Amen. ang sakripisyo mo. Amen. Mas mainam kumain ng may hirap kaysa kumain ka ng masagana, pero galing naman sa upa ni Balaam ang kinakain at nilulunok mo at ng pamilya mo. Bayaran ka palang pastor. Kahit anong doktrinang dumating sa Siargao, tatanggapin mo. Kahit dalawang kaluluwa, dalawang Panginoon dahil sa pera. Oo, busog ka. Oo, may pera ka sa bulsa. Oo, may suporta ka. Pero papunta ka sa impyerno. Dahil pinagbili mo ang iyong birthright. Mas tising ko na lang, magdildil tayo ng asin sa pamilya. Kamatis, bagoong, buyad, itlog araw-araw. Basta, ang puso at konsyensya mo ay hindi ka kurap. Amen. Amen? Eh maraming pastor di makakasama sa rapture. Hindi maliligtas. Sapagat sila, karamihan ng ilan sa kanila, numero 1 kurap sa pera. Amen. Yung pera pa sa iba, bubulsa pa nila yung kalahati. At konti lang ang ibibigay doon sa nabagyo. Yung pera sa bagyo, nabagyong pastor, bibigyan ng 50,000, bubulsa yung 45,000, 5,000 na lang ibibigay. Gaano ka kurap? Bakit may mga kurap na pastor dito sa end time? Hindi pa yung binago ng Panginoon, mga ganong pastor. Amen? Yun yung mga mangaral na self-will at hindi God's will, mga kapatid. So hindi baling din ang magandang bahay mo. Hindi na baling din maganda ang simbahan mo. Basta malinis ang iyong puso at kaluluwa. Tuturo ka ng tama. Amen? Hindi ka bayarang pastor. Hindi ka si Balaam. Hindi ka si Judas. At hindi ka rin si Cain. At hindi ka rin si Korah rebellious sa leadership ni Moses. Amen? Ikaw ay sumusunod sa God's will ng ating Panginoon. Amen? At maririnig mo, pag namatay ka, o pag dumating ka pa, well done, my faithful servant. Enter thou into the kingdom that I have prepared for you before the foundation of the world. Yun ang gusto nating marinig. Amen? Amen. Ayaw nating marinig. Sinungaling ka, magnanakaw ka, matakaw ka, kurap na pastor. Membro ka na sinungaling. Ayaw nating marinig yun sa araw na yun. Gusto natin ngayon pa lang, pagsisihan na natin ating mga kasalanan o may mga kasalanan tayong ginagawa at talikuran. Para bago dumating ang kamatayan sa iyo, nilinisan ng Diyos ang puso mo. Amen. Wala ka ng katatakutan pa. Amen? Kaya nga magpasalamat tayo na may dugo. Dahil kung nagkasala at nagkamali tayo, may dugo. Ang Panginoon na makapangyarihan na patuloy na huhugas. Amen. Ang dugo, mga kapatid ni Kristo, ay inilaan para sa mga nakarang kasalanan. Justification. Nung tumanggap ka, nagbabautismo ka, lahat ng luma mong kasalanan, hinugasan at nilinis ng dugo. After mo na bautismo, nahulog, nagkamali ka pa rin. Ang dugo nandiyan pa rin para ipatawad ang iyong mga present and future sin. That's the power of the blood. Amen. Amen? Pero dapat dumating sa time na ikaw at ako'y maging sakdal. Na tayo maging sinless. Kagaya ni Adan at ni Eva. Sila'y nanatiling sinless in the sight of the living God. Hanggang sa sila ay alukin ng serpente, ng diablo. Uy, gamitin mo yung self-will mo, ha? Oh, huwag ka makinig sa sinasabi ng Diyos. Masarap yan. Yung bunga ng punong kahoy ng tikman mo yan. Oh, sabi ng serpente kay Eva, gamitin mo yung self-will mo. Hayaan mo yung sinasabi ng Diyos. Oh. Kaya yun ang halimbawa natin, mga minamahal ngayon. Tayo rin ikagay ni Adan at ni Eva. We are in the same ground of self-will. Kahit Kristiyano ka na, kung patuloy mong ginagamit ang iyong self-will, narayon ka pa rin sa kamatayan. Wala kang buhay na walang God. May God help us and be merciful to us, brothers and sisters. Amen. Hindi lamang membro, kundi kaming mga pastor at mga ngaral din. Amen. Na ang gamitin namin, hindi aming mga self-will. At kung gamitin man ang self-will, dapat ayon ito sa God's will. Amen. Amen. At hindi ayon sa ating sariling kapakinabangan. Amen. Marami nagsiyaman kayang pastor ito sa end time. Amen. Ginagamit yung mga simbahan, picture dito, picture doon. Ginagamit yung mga ministers meeting, picture dito, picture doon. Papadala sa Amerika, sa Canada. Siyempre, itong mga Amerikanong walang alam,
mga inosente, sige, padala. So yumaman si pastor. Paggawa ng magandang bahay, bumili ng mga magagandang sasakyan, bumili ng mga malalaking lupain. Meron pa isang pastor, pinagmalaki pa niya yung inidoro niya, 80,000 daw ang halaga. Imagine that, 80,000 inidoro lang. Ganyan mga kapatid sa huling mga araw. Kaya maraming mananagot sa araw ng paghukom ng mga ngaral dito sa end time. Hindi na natin isaman denomination. Denomination yan eh. Dito lang sa message ang tinutukoy natin. Pero tayo manatili lang simple. Di man tayo yumaman, di man tayo magkapera, di man tayo magkaroon ng maraming pera sa bangko, hindi man magandang simbahan natin, hindi man. Tayo magkaroon ng mga ari-arian at properties dito. Okay lang yun. Basta ang Diyos ang iyong inheritance. Amen. Amen? Praise God. Anuhin mo naman yan. Mga property yan, punta ka sa impyerno. Di ba? Ano yung magandang bahay? Ano yung magandang sasakyan? Kung kinurap mo yan. Oh. At ang kaluluwa mo itatapon sa impyerno. Mas mainam pa lang na ang motor mo na lang karag-karag. Amen. Praise God. Ang bahay mo butas-butas. Basta ikaw ay masaya at kontento naglilingkod sa ating Panginoon. Pero hindi sinasabing pahirapan ka ng Diyos, walang blessing. Meron din siyang blessing in God's time. Pero hindi galing sa korupsyon. Hindi galing sa pagnanakaw. Hindi galing sa pamimera. Sa mga inosenteng Amerikano at Canadian. Galing sa blessing ng Diyos sa iyo. Na wala kang ginawang kasalanan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Tayong lahat tumayo. Mga kapatid. Lord Jesus, sa iyong kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, in the mighty name of Jesus. Nawa na itaas kita, Panginoon, ang iyong pangalan, ang iyong salita, ang iyong kalooban. Nawa na palakas ang iyong nobya, ang iyong bride sa dakong ito, na pagtibay at lalo silang uminit sa paglilingkod sa iyo. Lalo silang mamuhay ng may kabanalan, katotohanan, katapatan, Lord, in the name of Jesus. Lalo silang mapuspos ng iyong Espiritu Santo at mensahe at kapahayagan na siya magtulak sa kanila, Panginoon, sa taus-pusong paglilingkod at paghihintay sa ikalawang pagparito ng aming Panginoong Hesus Kristo. Tuloy mo kaming ituwid, itama, i-align sa God's perfect will at kami mamatay sa aming mga self-will, sa aming mga free will, Panginoon. Let your perfect will be done in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Binabalik ko sa ating mahal na pastor sa patuloy na